Bongbong Marcos, wala nang interesadong tao sa kanya. Oo, wala nang interesadong tao sa kanya. Sabi nga nila si Bongbong Marcos is a ticking time bomb. Sabi, di ba, may sinabi pa ni Asidre na natatakot siya, nababahala siya dahil baka saktan daw ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Marcos. Sabi ko hindi. Oo, si Pangulong Marcos kung meron man sumasakit sa kanya, sarili niya. Oo, yung mga kabobohan niya, kabulastugan niya at yung mga mali niyang desisyon, pagsunod niya sa mga komunista at mga bobo niyang mga advisor, katulad ni Larry Gadon, yan ang nakakasakit sa kanyang rating, sa kanyang popularity. Kaya ngayon, ito si Bongbong Marcos, palubog na talaga ng palubog, palaos na ng palaos, at hindi na lang natin mamamalayan, bigla na lang darating yung 2028, lalabas na ng Malacanang yan. O kaya nga kami ang lagi naming paalala sa inyo, siguro sana si Bongbong Marcos na yung huli na mananalo bilang presidente, kung pwede nga hanggang vice president, hanggang senador. Wala nang Marcos na manalo. O so ito. So ayan na, nakikita nyo na yung bitak-bitak na suporta ng mga Pilipino, ng mga congressman, John K. Romualdez. Wala kasi talagang nakukuha sa pilit, no? Kung nasanay kayo na wala kayong kompetisyon pag kayo ay tumatakbo sa posisyon, ibahin po ninyo sa panahon ngayon. Kasi po, ang tao naghahanap ng mga leader na talagang makakatulong sa bayan natin Pilipinas. Anong sinusolusyonan natin ngayon? Mantakin mo? Sinusolusyonan natin ngayon, baha pa din, pagnanakaw pa rin. Samantalang sa ibang bansa, sa mga karatig bansa natin, iba na pinoproblema nila, teknolohiya na. Oo, hindi na nga nila alam kung saan may ilalagay yung kanilang yung kanilang yaman. Samantalang tayo, nagnanakawan pa rin tayo ng yaman, hindi ba? O kaya mga Pilipino pagod na sa mga politikong mga kumag. Sana lang talaga ay matanggal na ito si George Garcia diyan sa Comelec para magkaroon na tayo ng totoong demokrasya. That being said, pakinggan natin itong summary nitong TRICOM at tingnan natin kung ano yung kanilang mga napag-usapang kabalbalan. Sa ilang hearings na nagpatawag itong mga to at gumastos ng pera ng taong bayan, tingnan natin kung ano ang kanilang naging solusyon. Nagtapos na po ang mga hearing ng tinaguriang House TRICOM, ang pinagsamang komite ng Public Order, Public Information at Information and Communications Technology. Ang pakay daw ng komite, hanapan ng solusyon ang malaking problema ng pagkalat ng fake news sa ating bansa. At sa huling hearing ng komite, merong ilang mga panukalang lumabas na kinababahala naman ng ilan. Halimbawa po, gusto ng Presidential Communications Office na ang gobyerno ang magtatag ng uniform standards na susundan ng Ganyang kabobo yung bobo na amo ni Claire Castro. Putang ina, hindi nga sumikat na newscaster yan Tapos ngayon magbibigay ng mga ganitong suggestion. Ang gobyerno daw ang magsiset ng standards tungkol sa fake news. So, ang gobyerno ang magsasabi kung fake news o hindi. Kaya naman pala si Claire Castro panay ang salita ng fake news lang gusto pala nilang mangyari, sila lang ang tama. Pukin ang ina niyan. Saan ka makakita ng gobyerno nagsisilbi dapat sa tao na sila lagi ang tama? So, ibig sabihin, kung ako, sasabihin ko, ayoko sa trabaho mo, mahina ka nila lang, tapos dahil gobyerno kayo at kayo ang magsiset ng standard tungkol sa fake news, so lahat ng sasabihin ko na against sa inyo, fake news na yun, automatic? Gunggong, di ba? Ganyan mag-isip itong mga putang ina nito, mga diktador talaga. O isang ka makakita ng ganyan. Diyos ka ba? Kaya nga meron tayong batas na sinusunod. Kung halimbawa meron ako sinabi sa'yo na hindi totoo. Ang unang-una mong gagawin, i-deny mo and you will show proof na yung sinasabi ko is hindi totoo. And then,
Ang legal remedy is magsampa ka ng kaso. Magsasampa ka ng kaso gamit yung mga materialis mo na sinabi ko at kabangga noong pruweba mo na mali yung sinasabi ko at huwes ang magsasabi kung sinong mananalo sa ating dalawa. Ganun ang sistema. Putang ina niyan, parang tinanggalan nyo na ng trabaho yung mga huwes. Parang sinabi nyo na yung libel, slander, at saka mga kung ano-ano pang yung ano ba yun, yung isang pinasisikat nila ngayon, yung unlawful utterances. Tatanggalin na rin natin yun. Bakit? Kasi kayo na ang magsasabi kung sino ang tama at saka kung sino ang mali. Hindi na natin kailangan ng korte, hindi na natin kailangan ng huwes para mag-desisyon whether itong dalawang tong naglalaban sa kaso ng kasinungalingan ay isa sa kanila ang tama. Oo, di ba? Kung ganito na ang mangyayari, kayo na magsiset ng standard, wala na, hindi na natin kailangan ng korte. Kailangan na lang natin yung gobyerno. At ang gobyerno, dahil sila magsiset ng standard na magsasabi ng fake news, pwede ka na rin ipakulong ng gobyerno. Sasabihin niya, fake news ka, ikulong yan, nagkakalat ng fake news. Hindi ba, diktador? Gago rin to Gago rin tong J. Ruiz na ito Walang kokote rin Social media platforms para labanan ang fake news. Ito pa, ang PCO at ang DICT gagawa ng memorandum para mag-assign ng mga fact-checkers. Sila na ang magsiset ng standard. Sila pa ang mag-a-assign ng mga fact-checkers. Hindi ba naman mga diktador ang mga putang ina, di ba? So sila ang maglalagay dyan ng tao kung sino yung magsasabi na fake news to at hindi. Ang tanong, gaano ka-reputable itong taong ito? Halimbawa, ako doktor. Tapos nag-content ako tungkol sa ganito para maiwasan ang diabetes, bla 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 bla. Papasok ngayon itong mga taga-gobyerno at sasabihin na hindi totoo yang sinasabi ni Doc. Kaya fake news yan. Tatanungin mo, sino ba nagsasabi na hindi totoo yung sinasabi ni Doc? Doktor ba? Hindi. Basta itinalaga lang ng gobyerno. Itinalaga lang siya ng gobyerno para mag-fact check. Paano niya finact check yung content? Wala ka ng paki dun. Basta legit na fact checker yan. Once na sumumpa yan sa amin, legit na yan. Wala ka nang magagawa. Basta sinabi niya na fake news ka, fake news ka. Diktador, di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang utak ni Bongbong. Ang utak ni Bongbong, utak diktador talaga. Ba't mo na naman sinasabi na naman si Bongbong? Hindi naman si Bongbong yan. Mga tanga. Sino bang alter ego ng presidente sa PCO? Si J. Ruiz, sekretary niya yan So kung anong sabihin ni J. Ruiz, yun ang posisyon ng gobyerno. Kaya ka nga alter ego Kung ano yung sasabihin mo, yun na yung sinasabi ng gobyerno. So ito, alam nga naman si J. Ruiz ang desisyon para sa sarili niya. Ano lang siya, spokesperson lang siya ng presidente. Siyempre, itong mga suggestion na to, galing to sa presidente. Kita mo kung gaano ka diktador. Alam nyo kung bakit? Na it runs in the blood. Diktador ang tatay Di natural, magiging diktador din yung anak. Ano pa? Hindi daw natin dapat ipaubaya sa mga social media platforms na magsagawa ng third-party fact-checking. At ito pang isang panukala ng isang congressman. Ang mga Ito ang matindi. Social media platforms required to secure franchise. Utangin lang yan. So para na silang radyo, telebisyon na kumbaga may utang na loob sa gobyerno. Ganun ang gusto nila mangyari kasi when you request for a franchise,
ano yan, parang it's not a it's not a privilege. Oh, ano yan hindi pala siya entitlement but a privilege. Kumbaga, utang na loob mo sa Kongreso kung bakit ka nag-ooperate ngayon. First off, ang social media kasi it's an application, it's a platform na walang restrictions talaga. I mean, limited yung restrictions niya to violence, yung mga dugo, yung mga kalibugan, kademonyohan, limited yun doon. Pero hindi katulad diyan ng hindi yan katulad ng media na naghahatid ng balita. May mga balita diyan. Pero yung mga balita diyan nanggagaling din sa mainstream media. At karamihan noong mga content creators na nagkalat ang kanilang mga video sa social media, nanggaling din naman yung kanilang source sa mga media. Kasi kung ano yung umiikot na balita, yun din naman yung nire-reactionan at kino-content ng mga content creator. Hindi ba kita mo ang media? Meron silang franchise. Anong ginawa ng Congress sa SMNI? Tinanggal yung prangkisa dahil ang SMNI kini-question ang Kongreso. Hinahanapan ng Kongreso ng resibo ng kanilang spendings. Open the book. 'Di ba? Sinabihan ni Duterte na pinakabulok na institusyon sa Pilipinas. Hindi ba? Ngayon, tinanggalan ng prangkisa ang SMNI. After nun, anong ginawa ng mga media? Naging sunod-sunuran na yung mga media. So kung ano yung ibabalita, kung ang balita ay makakasama kay Martin Romualdez, hindi lalabas. Pero kung ang balita ay makakasama kay BP Sara, ilalabas lahat. Sabi ko nga, meron ngang kaso si Martin Romualdez diyan sa Okada. 'Di ba? Meron siyang kaso sa Okada, maraming mga expose, maraming mga ebidensya. Pero hindi binabalita yan ng media kasi nga hawak sa liig ang media ng mga congressman dahil nga yung kanilang prangkisa ay utang na loob nila sa mga congressman.